Gusto mo bang lumakas at humaba ang iyong buhay? Ang sikreto ay nasa gulay. Subukan mong namnamin at higupin ang mainit na sabaw. Ang sarap nitong tunay ay walang kapantay. Tara't na't magluto sa sinabawang gulay. Pero bago ko umpisahan ang video na ito, nais ko munang ipanawagan ang mga taong humihingi sa atin ng tulong upang mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat oras at araw ng ating paghahanap, tayo manalangin at manatiling matatag ang ating mga kalooban. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang pagmamahal at ang pag-asa ay patuloy na nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim, kawalan at katiyakan. Naway dumating ang araw na matagal ng panahon ng paghihintay ang magdala ng kapayapaan at sila'y ating matagpuan. Nahiwa ko na ang okra at ang katutubong talong, paborito ng Ilocano. Sa sustansya ay panalo-panalo. Kasunod ng kalabasa, pampalino ng mata, dilaw na kay ganda, isama sa mga gulay na ang hatid ay punong-puno ng sigla. Kamatis at sibuyas ay aking pinino, may siling pang pagana, ang anghang ay saktong-sakto. Ang tanglad ay aking dinikdik upang lumabas ang aroma, ang sabaw ay bumango lalo pang sumasaya. Tinapay inilabas ang lalong magpapalasa, ang lihim kung sandata. Upang ang sabaw ay kakaiba, kaunting asin na lamang, sapat na ang biyaya. Mainit na mantika, sibuyas ang nauna, kasunod ng kamatis na ang pula-pula. Tinapay isinunod, buong bahay ay bumango, pati kapitbahay tuloy ay nakiisuso. Nang kumulo ang sabaw, tanglad ay nilagay, kalabasa ay nilunod at saka tinakpan ng may galak at may pagmamahal na tunay. Isinama ang mga gulay, pampahaba ng buhay, parang magkaibigang matagal nang magkakilala at iba't iba ang taglay. Habang abalat ako sa pagluluto, si Miss na may abala sa pagbabalat ng mangga, kinukulit ko siya. Uy, pahingi naman yan, sagot niya nakangiti. Hintayin mo muna, baka wala nang matira para sa pananghalian. Nang malasahan ng sabaw, tamang-tama ang alat, hindi sobra, hindi kulang, sakto sa bawat panlasa. Agad kong hinihain habang ang sabaw ay mainit pa, kasama ang mangga at pritong isda. Abay salt na naman ang katawang nangihina. Ngunit bago kumuha ng kutsara at tinidor, tahimik kaming nanalangin sa may kapal, nagpapasalamat sa biyayang nasa aming harapan. Ang kalusugan, pagmamahalan at bawat biyayang dumarating ay aming pinasasalamatan. Pagkatapos ng aming panalangin ay agad ng pinagsaluhan na may tawanan, kwentuhan at bawat higop ng sabaw ay may init na nararamdaman. Dahil ang tunay na sangkap ay ang pagmamahalan sa pamilya at siyang tunay kailanman ay hindi mawawala. At sa inyong lahat mga tropa, bago ko magpaalam, mag-ingat lagi sa bawat biyahe at lakad ng inyong daraanan. Hindi mahalaga kung gaano kasimple ang pagkain sa mesa, ang importante ay sama-sama at malusog ang bawat isa. Ang masarap na pagkain na hindi lamang nasusukat sa dami ng sangkap, kundi sa pagmamahal ng nagluluto, sa tiyagang naghihintay at sa pusong marunong magpasalamat. Ang simpleng sabaw kapag pinagsaluhan ng pamilya na may tawanan, paggalang at panalangin ay nagiging handaan na hindi kayang tumbasan ng anumang mamahaling pagkain at karangyaan. Kaya habang may pagkakataon, magluto, magbahagi, magdasal at magmahal. Sapagkat ang pinakamainit na sabaw ay yaong inihahanda sa tahanang puno-puno ng pagmamahalan, mainit na samahan at kabutihan.